Mga kabayan, naghain sina Caloocan City Representative Edgar Erice at mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima ng petisyon for a certiorari and prohibition sa Korte Suprema upang kwestiyonin ang legalidad ng pag-ala o paglalagay ng 150 bilyong unprogrammed appropriations o UA sa 2026 General Appropriations Act o GAA. Ayon sa mga petitioner, layunin ng kanilang petisyon na alisin ang Section 43 ng 2026 GAA at paglalabas ng korte ng temporary restraining order upang mapigilan ang pagpapatupad ng mga proyekto sa ilalim ng UA. Sinabi ng mga petitioner na sa UA, ang mga proyekto at programa na walang malinaw na pagkukunan ng pondo para rito na isa umadong paglabag sa konstitusyon at mistulang paglikha ng isang budget within a budget. Ayon kay Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice, pagmumulan na naman ito ng korupsyon sa gobyerno. Yan yung nagamit sa pinakamalaking nakawan sa bayan. Di ba? Tinanggal yung mga mahalagang mga items sa NEP, inilagay sa unprogrammed funds. At yung dapat sana nating mga pinakikinabangang proyekto at programa na ng gobyerno, nabaliwala, napalitan ng mga ghost projects, napalitan ng mga substandard projects. Ayon sa mga petitioner, ang UA ay nagsisilbing seryosong banta sa transparency, accountability at balanse ng kapangyarihan sa gobyerno. Sa niratapikahang 2026 National Budget Bill ng Kongreso, ang UA ay nagkakahalaga ng 243.4 bilyon. Binito naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang 92.5 bilyon ng naturang halaga. Ayon naman kay mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima, ang nalalabing 150.9 bilyon ay patuloy na nagdudulot ng panganib ng unconstitutional release and expenditure. Hanggat walang magiging malinaw na ruling ang Supreme Court tungkol sa constitutionality ng unprogrammed appropriations na it runs in the billions, na ito ay nagiging source din ng abuso. Nakita natin yan doon sa 2025 budget. Dahil nga ay nagiging libre na kasi yung executive sa nagiging rin yan ng discretionary spending. Ang UA ay maaari lamang mapunduhan kapag may sobrang revenue ang gobyerno o kaya ay nakapangutang para rito. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon.